Next question. Ayun, iiwan ko na po ang katanungan yan. At gaya nga po ng narinig ninyo ay yan po ang aking unang argumento. Susunod na po na argumento, malimit po na marinig po namin sa inyong mga diskusyon. Di lamang po sa dito sa programang ito na punto por punto, kundi sa mga iba pang pagkakataon na kayo po ay nakikipagdiskusyon. Gumagamit po kayo ng iba't ibang translation. Ngayon po ang katanungan ko, hindi ba ipinagbawal sa inyo na sa lahat po ng pagkakataon ay ipinagbabawal gamitin po sa mga Katoliko yan? Ano po ang tugon ninyo doon? Brother Wendell? Okay, ito ang sagot. Mahina po, Brother Wendell, pakilakasan po. Okay, ito ang sagot. No? No. May ipinagbabawal ang simbahan na maggamit sa iba't ibang salin ng mga protestante. Ngunit hindi pinagbabawalan ang mga CFD na mangaral gamit ang salin in order to counter the tactic of other religion. Yan, hindi pinagbabawalan ng CFD na gumamit ng ibang translation para i-counter sa mga atake ng ibang sekta. Because, because even in the Bible, St. Paul used the reference of his opponent para ano yan para paniwalaan ng kanyang kausap yung reference na ginagamit ni St. Paul. Baka hindi mo alam yan. No, gawa 17 at gawa unang Korinto 9. Si St. Paul gumagamit siya ng reference ng kanyang kalaban in order para maniwala yung kanyang kalaban kasi reference niya ang ginagamit. Kaya in same manner, we're just following St. Paul's tactics kasi sabi niya unang Korinto 11:1, imitate me as I imitate Christ. Oh, yan. Next question na. Christ using the reference of din ng mga Hudiyo. Sa ebanghelyo ni Panginoong Jesucristo, sinabi sa aklat niyo. Hindi mali ang paggamit, ang mali lang na kahit yung halimbawa, yung salin nyo na pinakita dito, yung bugos, yung may nakalagay na si Kristo Diyos, Diyos at hindi tao at hindi Diyos. Tapos amin yung tanggapin bilang aral na galing sa Bible, yun ang hindi tama. But to counter using your own Bible is not mali. Even in the Bible, ginagamit yung prinsipyo na yan, bro. Next question. Ayan, salamat po sa mga kasagutang narinig ko. At ang naunawaan ko po sa inyong kasagutan ay pinagbabawalan kayo. Hindi, hindi bro, ang sabi ni Brother Wendell, ang CFD ay pinahihintulutan. Yung sabi ni Brother Wendell, wala siyang binagyan na pinagbabawalan ng mga CFD. Ang punto dito, yung mga Katoliko na walang background sa apologetics, yung mga kaanib, ay pinagbabawalan baka matangay sa maling interpretasyon. Pero ang mga CFD, Catholic Apologists, pinahintulutan tayo sa paggamit. Malinaw yan sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, pahina 80-81, paragraph 222. So, para pag-educate. Dahil ang gusto ng iba't ibang sikta, letra por letra. Pero, una, dapat maunawaan sa lahat, Katoliko man o hindi na nagsubaybay ngayon, na ang pananampalataya ng Katoliko ay hindi nakabatay sa Bible alone, letra por letra. Kundi nakabatay tayo sa teaching authority, kaya may mga konsilyo. No? At ang Biblia ay produkto ng konsilyo ng Simbahang Katoliko at kinumpya ng iba't ibang sikta ngayon. Okay bro, next question na bro. Ayun, next question po. At salamat po sa mga paliwanag na aking narinig. Ano po? Ngayon naman po ay gagawa ako ng kasunod na katanungan, ngunit gagamit po ako ng aklat referensya
na sana po ay mayroon po kayong kopya. Ang gagamitin ko pong aklat referensya ay akin rin pong ipakikita sa aking camera. Paano nga ulit? Ayan. Hold it this time. Then, Sayang kamay lang yung makita, sama na sana yung mukha. ayan. So, ito po ang aklat na aking gagamitin. Ang aklat na tinatawag na Buhay Katoliko. Siguro naman po ay pamilyar po kayo dyan. Sa pahina 124 hanggang pahina 125. Para po maintindihan lahat ng mga nanonood ang katanungan ukol sa referensya ay babasahin ko po ng buo. Number 5 na katanungan, mayroon bang malaking kaibahan ang Bibliyang Katoliko sa Bibliyang Protestante? Sagot, wala. Sa Bibliyang Protestante ang mga aklat na Tobias, Judith, Karunungan, Eklesiastiko, Baruch, 1 at 2, mga unang Makabeo o ikalawang Makabeo, at ilang talata ng Esther sa Kapitulo 10. Tungkol sa ibang mga aklat, kung ihahambing ang Bibliyang Katoliko sa Bibliyang King James Version, ginagamit po ito ng Katoliko para patunayan ang terminong Catholic faith sa 1611 King James Version. Sa Bibliyang King James Version ay walang gaanong pagkakaiba sa pagkakasalin. Ang mga Katoliko ay pinagbabawalan pa ring bumasa ng gayong mga Bibliyang hindi Katoliko. Ito ang pangkalahatang kautusan at kailangang sundin ng mga Katoliko sa lahat ng pagkakataon. Alam ng Santa Iglesia ang mabuti sa atin, dapat tayong tumalima sa kanyang ipinag-uutos sa makatwid. Ang mga Bibliyang pinagbibili o ikinakalat na hindi nagtataglay ng kapahintulutan ng Papa o ng mga obispo Katoliko ay hindi dapat basahin o tanggapin ng mga Katoliko. Kahit na ang naturang Biblia ay mabuti, marapat na maging masunurin ng mga Katoliko sa pamunuan ng simbahan na nagsasalita sa kanila sa ngalan ng Diyos. Ang akin pong itatanong tungkol sa binasa ko po na referensya, Aklat Katoliko po, ay terminong nakalaan din sa aklat na binasa. Ang sabi po dito, marapat na maging masunurin ang mga Katoliko sa pamunuan ng simbahan sa lahat ng pagkakataon. Ang itatanong ko po, mga kaibigang Katoliko, ibig po ba sabihin na bali ang kautosang ito ng Santa Iglesia na para sa lahat ng pagkakataon pagdating po sa Catholic Faith Defender? Brother Wendell, pakisagot. All laws have an Pagdating exception. sa Catholic Faith Defender, in every official law, there is always an exemption. Yeah. Halimbawa, para maunawaan ninyo, pinagbabawal sa pangangasiwa na makipagtalakayan ang membro ng INC. Pero kayo, nakipagtalakayan kayo. Hindi lang kayo napakita. Di ba? Di ba? Natamaan sila, Brother Wendell. Mahigpit na yung pinagbabawal nyo, kaya nga nakatago yung kanilang mukha. Ito, nagkikipagtalakayan to. At maliban dyan, kung kaming mga Katoliko ay talagang sumasalungat sa binasa mo, matagal na kaming pinahinto ng aming obispo. Yes, tama yun. At saka, ang sabi dyan, mga Katoliko, hindi naman sinabi lahat eh. Ginagawa niya kasing lahat yung mga, at specific yan sa pagbabasa ng ibang translation, no?